What's up mga kasokso? Ito na naman po si Boy Sok nyo, and thank you for watching my channel. So mga kasok, yun nga, ito ang Boy Sok nagbabalik po sa pagko-content. Sorry kung hindi ako nakapag-content, at maraming salamat po sa mga nagko-comment. Okay, so na-appreciate ko po yung mga tanong nyo sa akin. So ngayon mag-start ako sa morning habit. So yun nga po, kasi nga, ito si Boy Sok niya is house husband. So around 8 AM, magbe-breakfast po ako. So mag-breakfast, doon na po ako inom ng gamot ko. So for today, my breakfast is butchi, then coffee. Then yun nga, tapos kasi ako uminom ng gamot. So gamot ko, yun nga, tuwing umaga lang. So mga kasok, yun nga, for today, mga gagawin ko, papakita ko sa inyo kung paano ba si Boy Sok yung ginagawa ko araw-araw. So sobrang busy, pero naubos yung time ko. Syempre, na-stroke na ako, hindi ako ganun kabilis. So after my breakfast, yun nga, maghugas ako ng pinggan. Paghugas ng pinggan, then magtutupi ng mga nilabang ko. So ang ano ko, habang tulog yung bunso ko. So yung pag nagising ng bunso ko, yun yung ano na, pinaka medyo hindi siya mahirap, pero yun nga, syempre kailangan kong laging titignan yung ano ko. So maraming tatanong sa akin, paano ko ba na-achieve yung ano ko, yung ganito? Actually mga kasok, maraming mga kasok natin dyan na mabilis yung recovery. So ako, example ko yun sa akin, paano ba? So nung early month ko ng stroke ko is ginawa ko, since nga yung pinaka-unang month ko is hindi ako nakakalakad, hindi ko nagagalaw tong aking affected hand, at naka-wheelchair lang ako. So ang ginawa ko doon mga kasok, naka-wheelchair. So nasa wheelchair tayo, ano man dapat gawin natin? So ang ginawa ko nun is naghanap ako sa YouTube ng mga ano ba yung exercise na applicable sa mga hindi nakalakad o yung mga early stage, lalo na yung nasa wheelchair. So ginawa ko, may nakita ko. So sabi doon, squat, yung kung ano yung mga dapat gawin sa habang naka-wheelchair. So ang ginawa ko is yung squat. Yung squat po is una, 5, dinagdagan ko ng 10, 20. So hanggang sa dumating po dun sa point na yung mga araw-araw ko is nakaka 100 po ako na squat. Pero iba-ibang ano yun na, may pahinga po yun. So yun ang ginawa ko. Sa mga exercise, sa hand po kasi noon, although in-exercise ko siya, pero hindi siya ganun ako nag-focus sa paa. Tapos, yun nga po, syempre mahina pa yung minti ko nun. Ang malaking tulong po sa akin yung AFO. Yung nilalagay po na brace sa paa. Yun po ang malaking tulong sa akin, kasi nung nalagyan po ako nun, nagkaroon po ako ng kumpiyansa na maglakad po. So kahit zombie walk, ginawa ko po yun mga kasok. So inaraw-araw ko kahit nasa loob ng bahay po. So yun yung mga ginagawa ko, daily routine ko. Tapos hanggang sa natutunan ko lumabas na ng bahay na together with my tungkod yun. Tapos tinuloy-tuloy ko lang yung mga kasok. So kung nakikita nyo naman po yung mga previous vlog ko po, is makikita nyo pa nung paano ko ginawa. So yun lang po yung ginawa ko. So ang payo ko lang po sa mga bagong na-stroke is make the most out of it, or kung ano man yung meron kayong gawin nyo. Kung hindi kayo makapag-therapy po, pwede kayong magsarili po ng mag-self-rehabilitation po. Basta ang payo ko lang, yung within 6 months period mga kasok, tsagain nyo po yung pag-exercise. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, kasi eventually mamamalayan, marami na kayong nagagawa or bumabalik-balik na kayo sa recovery. Ako naman sa ngayon, si Boy Sok. Ito po yung pinakaayaw ko na climate
is yung taglamig po. Pag sa taglamig po, bumabalik po ako sa zombie walk. As isa, syempre, part na ng, yung effect ng stroke natin is yung spasticity masok. So, last night, gumimik ako. Alam mo yung parang nahiya ako. Kasi, grabe, ang tigas talaga ng muscle ko. Buti lang, matibay-tibay pa rin yung yung parang, sige, lakad pa rin ako. Walang tungkod, pero medyo talagang matigas. So, ang hirap maglakad, pero kinakaya. Yun nga. So, another thing po, yun nga yung previous na nag-comment sa si Sir John Bill. Sir John Bill, so mga video na pinakita mo sa akin is, yung situation mong ganyan is 2 months ka palang ganyan na. Ako kasi, nung nangyari sa akin yung 4 months na ako, yung ganyan lakad ko. So ikaw, siguro 6 months, magiging okay na yung lakad mo. Basta, tsagayin mo lang. Basta, mga stretching, mga daily routine mo, akali mo. Huwag mong titigilan. Kasi ako, mga kasok, eto, ano na ba ako ngayon? So, 16 months post-stroke na ako. So, nasa na ako, 1 year and, I think 1 year and 4 months, o 5 months, gano'n. Going to 6 months na pala ako. Yun nga, ang ginawa ko ng daily routine ko is yung mga gawain ba. Since, ako na lang mag-isa dito, so wala na akong time para maglakad sa labas kasi wala mag-aalaga nung baby ko. Kaya, ganun. So, ginagawa ko na lang kung ano yung kaya kong gawin. So far, okay naman siya. Kasi nga, nakita niyo naman, nakabalik na ako sa trabaho, pero hindi ngayon ako kumukuha ng trabaho kasi nga taglamig. So, mahirap para sa akin kasi sobrang tigas talaga yung aking muscle sa affected. Hirap ako. Saka, syempre, wala mag-aalaga ng dahil yung misis ko nagtatrabaho na. Yun nga. Basta mga tsaga-tsaga lang po tayo sa daily routine natin mga kaso. Para mabilis ang recovery natin. Okay mga kasok, ako mag-aasikaso muna, panoorin nyo ako paano yung daily routine ko. So, ayun nga mga kasok. So, tapos na po ako magwalis. So, isipin mo yung pagwalis pa lang, medyo matagal na para sa akin. Kasi nga, syempre, hindi pa normal. So, ngayon, so yung pinaka-break ko is yung stretching po. Okay? So, first, mag-start ako sa mga kasok sa aking arm po. Okay? Ayusin natin. So, yung sa arm natin is yun nga, daily ini-stretch ko yan. So, yung meron akong
meron akong para pag nakaupo habang kumakain, ini-stretch ko na po. Then, ito naman. Ito ginagamit ko aking chain, yung tungkol ginagamit ko. So ito yung isang tool ko para sa exercise ko. So ito, saglit lang naman to. Siguro 10 minutes. O siguro per anong session siguro tama 10 minutes. So 1 minute, 1 minute. Lagyan muna. So yun nga mga kaso. Dahil sa sobrang lamig, so nagkaroon po ako ng frozen shoulder. So ang gagawin ko ngayon is medyo masakit siya pero okay lang. Kasi itong sakit na to is nawawala to pag na-stretch ko na siya. Okay. Tulad ngayon, hanggang dito lang yung aking hindi siya ganun kataas. So per ano ko nito is 30 seconds. Tapos sinasama ko na rin dito yung aking stretching sa paa. Ayan. Para yung hips ko is medyo lumuwala siya kasi minsan tumitigas siya. Okay. So back to no. So first set ito. Talagang makakasuka talagang sa mga nagtatanong po para talaga tayong diesel. So sa una talagang matigas. Yung mga tornilyo natin parang walang grasa. So kailangan talagang i-exercise sa araw-araw. Katulad ito kanina, di ba hindi ko siya mataas ngayon, inaano ko na siya. Pero nandun pa rin yung sakit. Pero hindi mo siya ganun kasakit. Okay. Sarap. So, next, stretching pa rin. Ito, nararamdaman mo dito pag ginawa mo ito, itong stretch ito. Affected arm ko itong nasa kaliwa ko. Ay, affected ano ko pala legs ko. So yun nga, inaano ko dito yung sa hips po. Kasi kung mapapansin mo yan, kung ano stroke, maano mo na para siyang maganit. So kailangan mo talaga i-stretch siya araw-araw. Para sa paglalakad, maging maluwag, maano siya magaan. Ito na yung mga ginagawa ko mga kasok sa araw-araw. So, lakad-lakad ako dito sa loob ng bahay. Okay. Then, back to dun tayo sa ano natin. Last. Pero masakit talaga. Pero tolerable naman yung sakit. Kung ikaw nagkakaroon, okay lang. Basta pag sa sobrang sakit, huwag mo pipilitin. Pero hanggang kaya mo, kayanin mo. Okay, 30 seconds, okay? Ito pa isang way na para magising yung mga muscle na mawala sa pagkatigas. Yan, just rub it. Yan dito kasi, alam mo naman, sa kamay natin, ang daming muscle na gumagana. So, kailangan mo talaga siyang gisingin. Okay?
So next step ako para after nito is punta na ako ulit sa daily routine ko sa bahay. Okay? So another this one. Ito naman front. Ayan. 30 seconds lang. Okay? Oh, yun, gumagana ng pakiramdam na aking shoulder kasi nga na-stretch na siya. Take out. Another stretching ko sa pais. Ito. Side. The last one. Okay. So, yun yung first round ko ng stretching. So, gawain bahay muna ulit. So, next is yun nga, tiklop naman. Yung mga daily routine ko makasok. So, talagang medyo mahirap. Pero kakayanin. Okay. Okay mga kastrok, ito ay paupo na. Ito, isa sa mga ginagawa ko everyday is magtiktot ng damit. So, isa rin to po na therapy para sa aking kamay. Ito yung sinasabi nila, occupational therapy. So, for now, at least, kaya sinasabi ko na 100% ako sa pagdating sa bahay kasi almost nagagawa ko lahat. Magtiklop, maglinis, maglaba,
everything na household chores na gagawa ko. Pero I'm not saying it's normal, but may mga times na may napoprostrate ka because yung pagiging mabagal kumilos sa loob ng bahay, katulad sa pagtutupi, katulad niyan, isipin mo, if you can see my left hand, okay, but I'm doing my best mga kasok. So, sa mga kastro ko dyan, na gawin niyo po itong ginagawa ko kasi it will help a lot. Siguro, iba-iba tayo. Merong mga katulad ko, masasabi nyo, I've been almost 1 year and 6 months. Pero, bakit yung kamay ko? Kasi, mga kasok, iba-iba po tayo ng situation. Merong mabilis makarecover, may mabagal, ganun nga po. So sa side ko, I did my best na makarecover na mabilis, pero kasi ganun talaga eh. Pero I'm still happy, so na-accept ko na siya na I'm not contented, but the way that my progress, I'm happy. I'm happy sa ginagawa ko. Ito niya, isipin ma'am, nakikita niyo ako, no? Hirap. I putting the zipper on the jacket. Pero before, during my less than 6 months, I cannot do that. I can't. All of my right hand lang lahat ng gumagalaw. So now, I'm happy. I'm happy na nagagawa ko siya. Mahirap, katulad yan, medyo masakit dahil nga sa position na mahirap siya. Yan. Kaya mga kasok, tsaga-tsagain lang natin sa exercise at saka sa sa mga gawaing bahay. Make the most out of it kasi yan ang ginawa ko eh. Yung, alam mo yun, para lumakas ako. Ayoko lang humiga. Pwede ka naman kasi gumalaw habang nanonood ng TV eh. Pwede kang magtiklop. Pwede kang mag-exercise habang yan ang ginagawa ko mga kasok. Yan. Habang nanonood ng TV, titiklop, ginagalaw ko yung kamay ko, inaangat ko, minamassage ko. Pagdating naman sa paa, nag-stretching ako. Yan ang mga way na para matulong sa recovery ko. Diba sabi nga nila, may physical therapy, may occupational therapy. What is occupational therapy? Occupational therapy, yun po yung mga therapy na tinuturuan po tayo makabalik dun sa daily routine natin o daily lives natin. Sila po yung tumutulong sa atin. Kahit isipin nyo na mapapanood mo sa video na hindi pa rin talaga 100% pero siya, may silbi na yung kaliwa ko. Diba? Pansinin nyo, ganyan lang yan. Hirap, pero Kaya mga kasok, tsaga-tsaga lang po. Ayan. So, medyo mahaba-haba itong aking pagtitiklop. Siguro, tatagal to ng 40 minutes sa dami kong tinitiklop siya. Pero sa normal na tao, mabilis lang to. Tiklop-tiklop lang. So, mekos-mekos lang ako ng mga damit mo. Mga tito at tita. Okay mga kasok, tapos na po ako sa aking nilalaban. Sa akin palang tiniklop. So, at sakto naman nagising yung aking prinsesa. So yun nga, kasi ko muna siya, prepares her breakfast, then proceed tayo sa next daily routine. So yun nga mga kasok, so tapos na po ako nga sa pagtitiklop ng damit. So next ko po is lagay yung mga damit at maglinis ng kwarto mga kasok. So yun nga, it's already 10:16. Nag-start po ako is 8 AM. From yung kumain ng breakfast hanggang sa So until now hindi pa rin po ako tapos. Samahan niyo ako sa yan.
medyo makalat ang kwarto namin. Siyempre, well, kasi nililinis ako ng kwarto namin pag ising na aking princess. So first, lagay ko muna yung mga damit natin dito po. Okay, tapos na aking, yun nga yung nakapagsampay na po ako. So, pahinga ulit. Then, prepare na ako ng food namin. Yun nga mga kasuka, tapos na yung aking daily routine ngayong araw na to. So, yun nga, from nag-start ako ng mga 8 AM, breakfast, medicine, then yun nga, yung start ng daily routine ko. So, natapos po ako ng almost 11:30 sa mga daily routine ko. So, yun nga. Yun po yung aking ginagawa araw-araw. So aside from that, so dun sa mga during that daily routine, pinapasok ko po yung mga exercise ko po. So mga kasuka, thank you for watching my channel. So hopefully may nabibigay po ako sa inyong inspirasyon sa aking content. Okay mga kasuka, ito ulit si Boy Sok nyo. Suportahan nyo po ako sa aking channel. Bye bye.